Right, magandang gabi, Lods. Magandang gabi na ba? Magandang hapon pala, magandang hapon. Ay medyo, first time ko palang magganito sa sa YouTube channel ko. Political tawag dito. Reaction video. Nagiba kasi ako dito sa isang interview ni Bangag. Nagiba ako sa interview ni Bangag eh. Sa halos hindi siya makahinga sa tanong eh, nabigla siya, ganun siya. Lintik na tanong. Lintik na tanong yan, bakit ganun? Nagkalintik-lintik siya tinanong siya about sa, di ba? Hinihiling ng taong bayan na magpa-hair follicle drug test siya kasi kanda bangag-bangag nga na siya. So, ito yung nagugat dun sa si Vic Rodriguez, dati niyang dati niyang secretary. So, noong secretary para si Vic Rodriguez, tinatanong about dito kasi nga, drug addict. Sumigaw si Duterte na, meron tayong drug addict na presidente. Ay, nagkataon na, tinanong si Vic Rodriguez noon. Hindi siya makasagot ng diretso. So, nung, di ba, nawala na siya, siya na sa, umalis siya sa gobyerno ni Marcos. Tapos itong mga nakaraang na-interview siya ng media. Kasi tuwatakbo ng senador to, di ba? So, vote natin si Vic Rodriguez, magaling to, matalino to. So, tinanong siya kung anong dapat sa problema ni Marcos dahil may pagkabangag nga. So, ipakita ko sa inyo yung, kung di pa kayo nakapanood dito, iparinig ko sa inyo. Ulit lang. Medyo mahina yung aking internet pa natin dito sa aking tab eh. Pakinggan natin. Maria ka, huwag kang magpaano kay. Ang masakit na katotohanan. Doon po sa the Duterte submitted themselves para sa drug test, even Congressman Pulong Duterte, yung TV Sara. Si President Bongbong Marcos attorney, you have been his friend before. Bakit hindi pa rin siya nag-submit for a drug test? That is also a lingering question in my mind. This is a story, his story that would not just go away. Ito yung isang istorya na ayaw siyang lupayan. Kaya nga bilang Pilipino, karapatan mo, karapatan ko, karapatan nating lahat malaman. Ano ba ang estado ng kalusugan at pag-iisip ng namumuno sa atin? Pag-iisip bangag. Pag-iisip bangag. Dahil ayaw mamatay ang istorya ng droga eh. Once and for all, you owe it to the people. Submit yourself into an open, fair, credible, and transparent hair follicle drug test. Yun, kala ko submit niya sa respiring squad. Tapos sa usapan, baka sakaling bumalik yung stability sa governance. Paano kung positive? At bumalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa namumuno sa ating bansa. Halimbawa. Paano kung positive nga? Merong nagpositibo. Yeah. We are not going to condemn him or her. In fact, we will be very, very compassionate with him or her. Suportahan natin. Saglit. Dito kasi sa pagtanong ng media ngayon kay BBM, medyo napikon siya Parang hindi niya alam itong sinasabi ni Vic Rodriguez. Parang hindi niya napapanood to, wala nagsasabi sa kanya na merong ganang interview si Vic Rodriguez. Diretso tayo. Commit yan sa isang rehabilitation facility or center. Mapapiktima lang din Di ba, bigyan natin chance to heal, gumaling at magpagaling. Hindi yan biktima. Nambibiktima yan. Anybody to conduct undergo a hair follicle. Ikaw naman Vic Rodriguez Hindi yan biktima. Nambibiktima yan. Dami nga na nabiktima. Dami nga na bodol Ibig sabihin, hindi yan biktima. Dapat yan talaga pinapiring squad. Drug test just for the sake of condemning him or her, no? Gusto lang natin matapos na yung usapan na yan dahil yan ay nagdudulot ng matinding instability sa ating bansa ngayon.
hypothetical question, what if the president proven to be positive, would be a right to an addict president with a Kagaya ng sinabi ko, kung sino man ang magpositibo, hindi natin para husgahan. Ang treatment dyan, itumigno sa isang treatment o rehabilitation. Hindi na dapat husgahan yan kasi nahusgahan ng tao yan. Ingiwi-ingiwi iba naman eh. Sino ba namang hindi ingiwi-ingiwi na adik? Ikaw nga. Yung ano ng mga adik eh, nandiyan na nasa kanya. Oh, di ba? Nasa mentalidad, nasa karakter na niya yung pagiging adik eh. Kasi binta ng kung ano-ano. Tangina, panty na lang yata ni Lisa Marcos ang hindi kayang ibinta niyang kupal na yan eh. Center. Tulungan natin. But for the time being, you have to relinquish the position of president and hand it over to the constitutional successor. Yun lang naman yan eh. Diba? Dahil yung tanong mo, hypothetical din, papayag ka na ang driver mo, adik. Papayag, sasakay ka sa isang bus papunta sa iyong provincial destination. Bangga. Alam mong adik o Bangga. yung driver. Bangga yan. Ilalagay ka doon sa pangin. Bangga. Ibabangga ka doon. Yan. Oh. Ganon na nangyayari ngayon sa bansa natin. Bansa nyo. Captain of your ship. Kung hindi malinaw ang pag-iisip nito, kung ito ay gumagamit, Bangag. bawal na gano'n. And again, I address the Filipino people. Tayo rin dito. Tanggalin natin kasi yung pagiging ipokrito. Lahat tayo ay may ongoing war on drugs every day. Binabantayan natin yung ating mga mahal sa buhay. Yung mga anak. Okay. So, yun. Yun yung panawagan ni Vic Rodriguez noon. Mga nakaraang buwan lang ata to. So, ngayong araw, merong sagot si BBM. Maikli lang to, maikli lang. May sagot siya eh. Medyo nataranta siya sa tanong. Maikli lang yung sagot niya kasi medyo napikon eh. So, parinig ko sa inyo. Dito naman sa kabila tayo. Tayo sa kabila. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection yung sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're heading to the PFP Leaders Summit. Yes, Oh, diba? Piko na piko ng gago. So, yan. Wala na tayong pag-asang pa-hair drug follicle test yung kupal na yan. Wala na, yun na. Yun na yun. Huli na siya. Huli siya. Bangag talaga ang kupal. So, taong bayan, huwag na kayong umasa na magpa-drug test yan, hair follicle. Kasi yan dyan na, sinagot na niya. Yan na mismo yung sagot. Kayo na mag-isip. Right? So, post ng GMA News 44 minutes. Pero kanina ko pa ito nabasa sa iba-ibang page ng mainstream media. So nakikita ko yung mga reaction nila, yung may tumatawa, nag-heart, nagla-like, nag-hungry emoticon. So itong page ng GMA News 44 minutes ago. So meron siyang 1.9 reaction. 1.9 reaction. Tingnan natin. 1.9 reaction, 1.8 1.8k ang tumatawa. And then yung like niya is kulang-kulang 200, kulang-kulang 300. Nag-anger is 21. Tapos yung nag-heart 19, love heart 11, and so on so forth. So, yung tawa niya is 1.8, napakataas niyan, halos 90% yan. Hindi talaga sa pabor sa pagmumukha ni BBM. So, magbasa tayo ng dito ng yung mga heart pala, yung mga like pala dyan.
Depende pa ano to, positive dun sa mga comment ng ano, nag-comment dito. So, ano, tingnan natin yung isang comment dito. Galing kay Tipait Marlo. Dito sa ano to, GMA News, 44 minutes ago. Sir, malapit na matapos ang termino mo. Wala ka pang nagawang maganda sa bansa. Pa-drug test ka na kaya. So, pa-drug test na raw. Tingnan natin ito. Masyadong ano yung aking ano. Pa-drug test ka na raw, boy. Ano tayo ng ibang comment dito? Anselta Retep. Binabaligtad siguro to, Peter to. Peter, ano siya, bahala siya dyan. May tinatago ka lang. Bakit yung ordinary Pilipino kailangan lang drug test pag nag-a-apply sa'yo? Pag nag-a-apply sa'yo, marami pagdududa at may video pa. Yun lang. May video pa. Ito naman si Bayam o Sarili. More empty promises, more lies, and no real change. Not a single poor family has risen out of poverty because of your policies, BBM. You constantly claim to work hard to uplift the poor and make them rich, but the harsh reality is that under your instead of addressing the pressing needs of the nation, your administration has become synonymous with inaction, excuses, and lack of concrete result. So, yun. Eh, siyempre, bangag. Ano pa magagawa mo dyan? Wala ka nang aasahan dyan. Bangag eh. Natural. Kung ano yung resulta ng pagiging isang bangag, eh, bahala ka na sa buhay mo. So, may maraming post ngayon sa page, kanya ka lang page. Yung BBM, yung rally na naganap ngayon sa ano, sa EDSA Monument, kana Magdalo, Trillanes, kay Trilling. Di ba nung umaga sila, tapos ngayon yata kina Cielo Magno. So doon sa post ng GMA News, kasi panawagan na Trillanes, impeach Sara eh. Imbis na mag-trending yung impeach Sara, ang nag-trending yung BBM impeach. Dito dun sa GMA News. So, another topic natin mamaya. Siguro pag meron tayong oras, matakil natin yan kung meron tayong pagkataon. Okay? Yun lang. And then, pasok na sa banga si Bangag. Talagang pinatotohanan niya na talaga isang tunay na bangag. So, yun lang. Maraming salamat. And then, please, subscribe ang aking channel, and then like and share kung nagustuhan yung aking video. Okay? Thank you. Wala kayo sa buhay niyo.